sa part 2 ng biyahe natin. Summer capital of Pangasinan, Barangay Maliko. Ayan, ang dami mga fruits, oh. Hindi ko alam kung bakit nagbibip yan. Hola motoristas! Sa part 1 ng video natin, nag-ride tayo papuntang Benguet para makuha ang nawala nating drone 2 taon na ang nakalipas. Ngayon naman ay babiyahe tayo papuntang Kabayan, Benguet para maghanap ng matutulugan at syempre mag-explore dahil first time kong dadaan doon. Pabalik naman ng Laguna ay dadaan na tayo ng Maliko Viewpoint sa San Nicolas, Pangasinan via Nueva Vizcaya. Ituloy na natin ang kwento. Okay, maraming salamat brother. Kita tayo sa susunod, no? Dahil maaga pa, sa Kabayan na tayo magsistay. Tingka mga 4 o'clock tayo makapunta doon. Let's go, hiningal ako. Bumaba kasi tayo doon. Okay, okay na tayo ha, highest point ha. Sabi niya, swerte daw ako. Kahapon daw parang nagbabadya na talaga ng ulan. Tapos kanina daw sobrang maulap na. Ang basa daw niya uulan na. Dumating na daw yung kakambal ko. Pero yan, binagbigyan tayo. So obviously motoristas hindi na ako nag-attempt, no. Iniisip ko, sabi ko, ang taas baba lang yung drone eh. Kumbaga hindi nalalayo, baka pwede. Kaso wag na. Baka comedy na naman eh. So sabi niya may mga agila daw dun sa area na pinagbagsakan niya. Hindi ko lang alam kung siya yung culprit or ibang ibon, pero may mga malalaki daw dun. Kala ko makakasama ako sa kanila sa harvesting ng mga cabbage. Parang pelikula lang. Immersion. Gawin natin sa other time. Sabi ko nga sana mayroon man lang matutuluyan dito. Imagine mo, napakagandang view na yan. Grabe yun. Sabi niya oo nga daw. Tapos uwi na, wala na. Di ba? Pinagbigyan lang tayo. What? Isa pa sa mga magandang shot. What? Meron ka dun sa taas na kwarto, no? Tapos ganyan yung view mo. Oh my God. Tulog yung bracket ng aux light. Yun, no? What? Look at that view, turistas. Look at that view. Brother, maraming salamat ulit. Salamat ulit ng marami, ha. Mission accomplished. Na-recover na natin yung drone. Let's go to Kabayan. So mula doon sa tinigilan ko, nasa 29 kilometers daw papunta sa Kabayan. Around 1 hour daw. Let's go. Motorista, so naalala nyo yung fork road. Isang pababa, isang pataas. So doon tayo sa pataas. Kung galing tayo doon sa pinagalingan natin kanina, sa halip na paakyat tayo, doon tayo sa pababa. Sobrang sharp curve nito. Ayan, so dito naman tayo sa baba. Kailangan maingat. May mabilis. Okay, clear. So dito naman tayo papuntang Kabayan. Okay? Tarik-tarik to, ah. Buti pinigbigyan tayo. Matarik nga.
Saan tayo galing? Kaya mo yan, NMAX, kaya mo yan. Oh, grabe, sa sobrang daming twisties. Feeling ko nag-hallucinate ako. Don't worry, hindi po ako inaantok. Siyempre dahil nga paulit-ulit na lang yung kurbada, pakaliwa, pakanan. So parang minsan yung itsura ng mga bagay sa tabi-tabi, nagkakaroon ng mga hugis doon. Parang nakakabuo na ako ng images. Buwan kanina may puti dyan, akala ko baka. 11 kilometers to go bago natin marating yung paghahanapan natin ng tutulugan. A few inches later. Motoristas, napatigil na naman tayo. Di ko alam kung kikita sa video. Zoom natin. Ganda nung river, oh. Ganda talaga dito. Wow, what a view. Kalula. Nakaka-amaze lang, no? Parang paano silang survive, lalo na ng mga nagsisimula pa lang sila dito sa bundok. Parang napaka-limited ng resources. I mean resources in terms of syempre kailangan mo patagin, tataniman mo. So papatagin mo pa yung parts na yan, gagawin mo pang terraces. So parang compared sa patag na talaga, mas laborious at mas may effort ang agriculture sa mga bundok. I don't know, syempre marami rin namang crops na suitable sa ganitong unang-una climate at ganitong environment. At nandito na tayo sa Kabayan na parte pa rin ng Benguet Province. Kung interesado kang mag-trek sa Mount Pulag, andito din ang isa sa mga access paakyat doon, which is ang mas mahirap na option, ang Akiki Trail. Ang Mount Pulag ay nasa borders ng tatlong probinsya, Benguet, Ifugao, at Nueva Vizcaya. Isa din sa plano kong akyatin ang summit ng Mount Pulag, pero hindi pa ako decided kung aling trail. Ano sa tingin nyo? If I'm not mistaken, papasok na tayo sa vicinity ng Mount Pulag. I'm not entirely sure. Yung kasi yung nakahiwalay dito sa sa maps. Wow, tsokolatin na yung isa. Grabe, no, kung masiraan ka dito. Yan, bibihira yung mga ganyan sasakyan Uy, interesting. So malapit na tayo, 600 meters away. Okay. Oh, so parang ito na yung pinaka-sentro. Andiyan na lahat, oh. Well, mga bahayan lang pala. $200 meters. Baka yun na, oh. Nasa right side. Ayun nga. Ha? Parang hindi naman. Okay, where is it? Pine cone. Baka ito? Ay, lumampas na. Saan ang pine cone? Saan ang pine cone? Ito. Okay, saan ang parking? Parang walang tao. Ito po. Sir, bukas po kaya to? Ay, bukas. Saan po kayang parking? Sabi lang. Thank you. Okay. So dito tayo magstay, no? Sa Pinecone Lodge and Restaurant. Kala ko nung una walang tao. Pero ito yata yung parking nila. So dito ko na lang iwan yung motor. Gumagana naman daw to, lalabas mamaya.
Ayusin lang natin park. So, kumusta naman ba ang motor natin? Ito nga yung pinalit natin. Sana tumagal hanggang kahit sa bahay lang. Yan, so ito ang ating gulong. Grabe, parang wala pa rin bawas, oh. Kang katutak na banking na ginawa ko. Hindi pa rin masagad, kaya pa pala. Baka kasi tumukod na naman yung center stand. Again, this is City Grip 2. Sobrang kapit, no? May confidence ka talaga sa mga corners, sa mga banking mo. Okay? Tara, kunin natin gamit. Alright, so nakapag-check-in na nga tayo and pinrepair na yung room. Ngayon lang pinrepair kasi nga siguro hindi na-expect ng guest. Wala rin kasi ako makuha ang contact number nila, so nag-walk-in tayo. Anyway, so by the way, yung rooms, may 6 silang rooms. Hiwala yung CR. Kaya at least katabi lang. And ito siya. So may extra bed doon, syempre kung ano. Obviously, it's not the newest, no, in town. Pero, alam mo naman tayo, cowboy tayo pagdating sa ganyan. Basta, matutulugan, okay yan. At saka may CR. Lang naman yan eh. Mag-report muna tayo kay Mrs. at kay CIC. And tingnan natin kung ano mga kailangan natin gawin. And check our social media feeds. Ayan yung view nyo sa labas. Tapos, yan. Meron siyang electric fan. Electric fan. Oh, by the way, this is 550 pesos per night. Wala pang breakfast dun. Good morning. Tingnan natin yung sunrise. Grabe, sobrang lamig ng turistas dito. Sobrang lamig. So, ito yung view. The video does not do justice sa ganda ng view na to. Masarap sanang mag-extend ng stay para lang namnamin ang relaxing vibe ng lugar na to. Siguradong babalik tayo dito. At hopefully, kasama na si CIC. Babay na tayo. Tao na kaya. So, only coffee. Only coffee tayo. Sobrang peaceful dito, motoristas. So kahapon nung nag-dinner tayo, naglakad-lakad tayo doon. Hindi na lang tayo nag-vlog. Kasi nga para manamnam natin talaga. Pagkwentuhan tayo sa mga locals. Favorite natin gawin yan, no? Maglakad-lakad dito sa mga vicinity ng mga bagong place na pinupuntahan natin. Ito na iniintay ko, kape. Sa ganyang view. So kakatapos na natin magpalipad ng drone and we're back here sa loob. Ito ang breakfast natin.
This is only 100 pesos, di ba? Tapos only coffee pa. Panalo. Tapos kayo nang bahala kung anong oras nyo ipapaprepare yung breakfast niya. Long silog. 12 seconds later. Alright, so andito na ulit tayo sa parking. Goodbye muna, no? So ito ang gagawin natin motoristas, no? So andito nga tayo ngayon sa Kabayan, no? So ayan, dito yung Kabayan. Ito yung Mount Pulag na yan, yung green na yan, light green. And then bababa tayo, lalabas tayo dito sa Vizcaya, Nueva Vizcaya. Diyan sa Aritao. And then bababa tayo, magdating dito, papasok na yan ng, kung naalala nyo, Imugan Falls, pinuntahan namin yan before. So lalampasan pa natin yung papunta sa Malico Viewpoint. Dire-diretso yan, ang tagos niyan dito nasa Pangasinan. Then saka tayo uwi, papunta na ulit ng Los Baños. Let's go! Alright, salamat ulit, Pinecone Lodge and Restaurant. Let's go! So, papuntang Malico, it's 136 kilometers. Pero puro twisties yun. So, ibang usapan kapag twisties motoristas. Talagang hindi ka makakapag mabilis definitely. Kaya mas mabagal ang pacing mo. Pero para sa akin mas enjoy. Oh. So ito yung pinaka, so marami kang makakainan actually dito. Kaya hindi mo poproblemahin yung food and yung mga ibang necessities. So sa mga hindi nakapanood pa nung last episode, panoorin nyo yun kasi very interesting yung pagka-recover natin sa drone. Nabanggit ko nga doon na solo ride tayo ngayon. So in a way, very liberating actually. Dahil hawak mo lahat, hawak mo ang oras mo. Yung mga gusto mong puntahan, ikaw lahat ang masusunod. Whoop, yeah. So maganda na naman tayo sa napakaraming twisties along the way. Dahil nga nasa bulubundukin tayo, magsasawa tayo. Actually, hindi tayo magsasawa sa twisties. Let's go! Malapit na tayo sa trail na going to Mount Pulag. So hindi ko lang alam kung saang part dito, pero yan na yun, andyan na yun, going to the summit of Mount Pulag. A few inches later. Akiki Trail na yun. So nalampasan pala natin yung Akiki Trail. Hindi ko napansin sa left side kanina. Ito na sa left side ko yung Akiki Trail. Siyempre photo ops muna tayo doon. Kung papunta kayo ng Mount Pulag, isa to sa mga options. Ito yung mas mahirap na trail. Ayan o, Mount Pulag, Akiki Trail Visitor Center. Punta na tayo. Ayun, nakalagay, difficult route. Ganda na view na to, oh. Sayang lang wala pang border. What? Siguro ni landslide to recently. Oh, landslide nga, oh. Nabawasan yung kalsada. After ng bridge, matarik siya. Ooh. Ay, may mga bubuhangin dito. Ingat lang. Taas na ulit tayo, lumalamig na ulit. So alternate siya. Mararamdaman mo syempre pag bumababa, mas mainit. Tapos bukod na to. Bukod.
Benguet. So yan, medyo kapag maulan, ingat kayo dito. Talagang landslide prone. Ano na natin, ito na, ngayon ko lang nakita. So meron dito palang university, Benguet State University sa Bocod, Taclan, Bocod, Benguet. Okay, nakakatawa. Ito yung masarap siyang exploring eh. Kaya minsan motoristas, di ba nakita yung Mindanao Adventure natin, 40 days lang naman yung 40 riding days, 45 days total, no? Kasi nga niroro natin mula Cagayan de Oro to Manila na, no? Kailangan planado yun. Kapag na-delay ang isang araw mo, chain reaction nyo, delayed na lahat. Kung na-delay ka sa day 10 mo, sunod-sunod yun, 11, 12, and so on. So anyway, kaya ako nabanggit yun. Meron din talaga mga rides na ganito, na hindi masyadong sobrang detailed ng itinerary. Kasi gusto nga natin more of exploration, yung bang may bago. Kaya minsan hindi rin ako sobrang nagre-research sa isang daan. Nire-research ko lang yung sobrang essentials lang, mga landmarks. Yun yung mga kailangan mo syempre i-research, accommodations and all, mga kakainan mo. Pero sa ibang mga rides ko, iniiwasan ko actually manood. Kasi kadalasan di ba ginagawa nating reference yun. Ako iniiwasan ko kasi gusto ko, pag first time kong makakapunta doon, as in virgin eyes talaga. As in mas ma-appreciate mo kasi kung wala kang idea. Kumbaga sa movies, ayaw ko ng spoiler. Pag nakita ko na kasi siya sa videos, syempre ina-expect mo na yung itsura niya. Pero pag first time mo talaga makita, mas mataas yung wow effect. Okay, so shinare ko lang. Let's go. Okay, so approaching na tayo sa kanto. Mag-make tayo ng left turn. Actually, yung sharp curve siya eh. So parang halos U-turn na siya. After ng bridge na to, nandun na yung kanto. So ito na yung kanto, motoristas, no? So pag dumiretso kayo dyan or pakanan, papunta na yung Baguio. So dyan kayo dadaan. Yung going to Baguio, yan ang daan na yan. And then dito tayo sa kabilang side, dito sa kabilang daan. Yan. Ito naman is Benguet Nueva Vizcaya Road. So going to Nueva Vizcaya naman to. Okay? From doon sa mismong nilikuan natin hanggang sa main road ng Aritao is 54 kilometers. Okay, more twisties. Let's go! Ang daming pine trees. So Baguio feels din. Yun, may mga bus pala dito. Sana wala tayong makasalubong sa kurbada. Tapos napansin ko motoristas, ang daming Tamaro FX dito. Mga buhay na buhay pa. Hindi ko ma-explain yung motoristas ha. I-share ko na lang din. Nakangiti lang ako dito halos the whole time. Ibang iba yung feeling talaga. Sobrang therapeutic talaga ng ganitong ride. Yan o, puro Tamaro FX pa. Oh, bigat pa nun. So meron mga considerate na mga drivers, no? Kanina may naka-pick up na puti. Alam niya mas mabagal siya, so ang ginawa niya, tumabi na siya. Pinauna na niya ako. Pero meron ding mga ayaw magpauna, no? So pag diretso, binibilisan nila. Pag chance mo na maka-overtake yun, lalo na binibilisan. Tapos yan, minsan medyo kumakain ng kalsada. Ayun, baka bored sila. Mali. Huwag kang kakain, Fafi.
kinakaya niya yung kabilang lane, tapos mag-a-adjust na lang pag may kasalubong. Ang problema, paano kung masyadong mabilis yung kasalubong mo? Itong sinasabi ko, blind curve ha. So ibang usapan pag kita mo yung kasalubong mo. Ayan oh, mountains are pleasure only if you drive with leisure. Yeah, lagyan natin sa Marilaki. Dito na tayo sa Cayapa. Nandun yung public market at yun yung pinaka-sentro nya. Nice. Okay, 30 kilometers to go, let's go. Another river. And turn right. So Aritaw Town proper tayo. Bambang yung papunta doon. So 13 kilometers bago sa main road. Ini yung mga view ng bundok. Wow, dami rin nagra-ride, no? Oh, tatanggalin yung puno, oh. Sumipa na naman ang imagination natin. Bigla akong may naaninag na parang karakter sa Wrong Turn movie. Ah, si ate lang pala. And malapit na tayo. 600 meters bago intersection. Actually may mga shortcut, pwede ka nang kumana ng maaga. Pero dahil magpapagas tayo dun sa kanto, sa may left side na Petron, dito na tayo dumaan. Banganan. Hey, ayun yung Petron. So Petron tayo, tapos babalik tayo. 150 kilometers mula nung huling full tank. Let's go. Eventually. Okay, full tank na ulit. Reset ulit. Reset, trip 2. Okay, 0 na. Let's go. So magla-lunch time na pala, no? Pero doon natin siguro tayo kumain sa Maliko mismo. Kilometers bago kumanan. Nakapanibago, puro diretso. Hindi ko alam kung bakit, pero nare-relax ako pag mabilis. Nakaka-relax. Kaya ka. So, yeah. Pwera lang pag may ganyan. Biglang dudungaw, no? Whoop. Yan, ito na yung kanto. Malapit siya sa bridge. So bago mag-bridge, ito na yung bridge. Kanan tayo dito. Ayan, nakalagay Imugan Falls. So kung hindi nyo pa napapanood yung vlog ko na yun sa Imugan Falls, very interesting yun. Magandang pumunta doon. Panoorin nyo, ito link sa taas. Okay, so lalampasan natin yun and dire-diretso lang tayo. Puro kurbada na naman tayo, motoristas. Back to Kurbada Gaming. Dito, pero dito mabuhangin. So Delix. And dito na yun. Nawala na yung shed dito. Nilipat doon. Ito na yung papuntang Imugan Falls, motoristas. Yeah. Okay, diretso na tayo. Wondering lang ako, no, ilang kayang kurbada yung dinaanan natin. Puro kurba talaga eh. Woo! Lamig! Maya try ulit natin mag-drone. Kuha tayo ng lakas ng loob. Yun yung daan, no? Grabe, matindi mga kurbada dito. Puro mga hairpin.
Motoristas, Barangay Maliko. Picture muna tayo dito. Summer capital of Pangasinan, Barangay Maliko. Ayan, ang dami mga fruits, oh. Kung nakakotse lang tayo, mamamakyaw sana tayo, no? Let's go. Okay, 11 kilometers to go. Uy, meron pa isang viewpoint dito. Ha? Maliko viewpoint? Okay, so na-prank na naman tayo ni Google Maps. Buti na lang at madaling makita ang totoong viewpoint. Ang itinuturo sa atin ni Google Maps ay mahigit 10 kilometers pa ang layo. Kaya para hindi na din kayo ma-prank, siguraduhin yung may salitang marker ang nakalagay sa maps. Hindi lang Maliko viewpoint. Bumibingo ka na sa akin, Google Maps, ha? So sabi dito 10 kilometers pa. So malamang dalawa yung viewpoint. Ito yung isa, oh. Kainan, kapehan at gulayan. Anyway, photo ops tayo. Ay, maganda nga yung view, motoristas. Tapos pwede kang lumakad papunta doon, oh. Alright. Kahit mainit, sige. Sina ate, oh. Tingnan muna natin yung view doon sa taas. Uy, may nagti-tiktok pa. And this is the view. What? Lamig, taristas. So this is one of the viewpoints siguro. But anyway, shoutout pala kay kuya. Nag-offer siya, nakuhanan ako. Thank you. Ito siya, motoristas. Okay, maraming tao. Punta na tayo sa kabila. Right, let's go to the next viewpoint. Google Maps, ha? Baka binubudol mo ako, ha? Wow, ganda ng daan, oh. Sobrang clear. It's white na white. Pwede na siguro mag-drone dito. At ito ang kilalang Maliko or Barangay Maliko sa Municipality of San Nicolas sa Province of Pangasinan. Sikat din itong riding destination dahil sa mountain twisties with cool weather at scenic views. Before the pandemic, under construction pa ang access roads dito, kaya hindi natin naisama sa 82 Provinces Tour ng Pangasinan. 12 seconds later. So, nagbibip. Hindi ko alam kung bakit nagbibip yan. ECG pulse. Ano? Bakit ka nagbibip? Ang error ay ang motorista, so tinigil na natin yung drone natin, no? Dahil nag-error na siya. Inihanda ko pa naman ang mga fully charged batteries ng drone dahil alam kong maraming magandang anggulo nito sa ere. Unfortunately, masyado yatang malakas ang hangin at nahirapan ang drone. Nag-decide na lang tayong i-land at baka maulit na naman ang lost drone adventures natin. Isang malaking let's try to acquire very soon. Mag-upgrade na tayo ng drone, yung mas kaya yung malalakas sa hangin, no? Shoutout pala sa DJI Philippines, no? Bakailamin. Alright, let's go. Breathtaking. Iihi ba si kuya? Akala ko umiihi. Si ate pala reviewing. Puro mga ano, graffiti. Grabe. Motoristas. What?
kitang kita mo na recently lang talaga siyang dinevelop. Ayan, no? Ayun pa yung mga tinapyas. In fairness, may mga kainan na, oh. What? Holy! Kailangan ko ng picture doon. Ganda ng shot. Ito mismo. Ay, natatakpan pala. Grabe ang gandang spot dito, motoristas. Sayang di na lang tayo magdodrone. Pero tingnan nyo na lang, wala dito. Ganda, no? Itong spot na to, itong kurbada. Tapos may open area dito. Siyempre yung video does not do justice kasi ang ganda talaga dito. Just look at that, motoristas, oh. Yung view na ganyan. Grabe. Sabi ko ano yung maingay. Yung pala. Ay, masyado na tayong patigil-tigil. Ganda kasi. What? Ganda talaga. Woo! Actually, kota na ako eh. Kota na ako sa ganda eh. Mula sa spot na to, kita mo yung dadaanan natin, oh. Kita mo yung mga kinarve na bundok. Ang sinasabing Malico viewpoint, ano, 50 meters. Eto daw. Etong kanto to. Buti na lang nag-attempt na tayong mag-drone doon. Loko-loko ka talaga, Google Maps. Kung sino man naglagay dito. Maling information. Kita mo yon? 10 kilometers yung layo dun sa totoong location. So motorista, sa warning na yan. Ito yung disadvantage kapag yun nga, gusto mo na virgin eyes talaga or ayaw mo na spoilers. Yan ang problema. Hindi mo malalaman tuloy yung mga ganyang information. Tingnan ko kung may makakainan pa dito, pero feeling ko malabo. Pero kung meron, edi tigil tayo. Try natin. Hindi talaga makaget over. May sumusulpot na ganyan, no? Try natin. Grabe ito, delikado tong nag-split na to, oh. Lalo sa mga motor. Oh, turistas, oh. Okay, so nandito na tayo sa part na yan, nasa baba na tayo ulit. So wala na masyadong scenic view. Alright, next destination natin, motoristas, ay kay Dade. Dito nga pala tayo sa munisipyo, I think, ng San Nicolas, Rosales. And then punta tayong Gapan. Gapan kasi yan. Alright, okay, let's go. Kahanap muna tayong kakainan. 118 kilometers, let's go. According kay Waze, almost 3 hours pa papunta dun sa Gapan. Okay,
So siguro hindi na rin tayo masyado magva-vlog along the way. Bibisitahin lang naman natin si Daddy. Medyo bumibigay na rin yung adhesive no, nung nilagay nating mount. Para safe tayo, tanggalin na rin natin yung camera mamaya. Okay? That's it para sa ating drone recovery mission at ang Ifugao and Benguet Adventure. Marami pa tayong papasyalan dito sa kabundukan ng Cordillera at ibang bahagi ng Luzon as well as Visayas at Mindanao, hopefully very soon dahil marami pa tayong gustong i-revisit. Kaya huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell icon. Kita-kits sa susunod. Once again, this is JT of Motor. Adios motoristas.